Happy Monday po mga magulang at mga kapatid. Purihin po ang Diyos sa patuloy na pagsama ng Lord sa ating buhay. Narito po muli tayo upang papurihan at pag-aralan ng salita ng Panginoon. Halina't muli natin buksan ang isang linggo ng punong-puno ng pag-asa, ligaya at saya kung si Jesus ay kasama. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Edgar Quinsayas, at ako po ang inyong devotional leader for today. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. The Lord, oh my soul, my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. Yes, Lord. 10,000 years and then forevermore. We worship You, Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name.
worship you, Lord Jesus. Praise God po sa awitin na ating narinig. At sa umaga pong ito, ating pag-aaralan ay magmumula po sa Ezekiel, Kabanatang 48, talatang 35 ng Magandang Balita Biblia. Ang sukat sa paligid ng lungsod ay 9,000 metro. Mula ngayon, ang ipapangalan sa lungsod ay naroon si Yahweh. Yahweh Shammah, the Lord is there. Yahweh Shammah in Hebrew, the name appears in the Old Testament only once in Ezekiel chapter 48 verse 35 to portray Yahweh's presence in the coming millennial kingdom. The word Shammah is derived from the Hebrew word Sham, which means there or at that place. Yahweh Shammah is the last name God revealed through His Old Testament prophets. Sa umagang ito, mga kapatid, sa ating pag-aaral kung saan ito'y binigay, tiyak na ang pangalan ito ay sa Israel na hindi sila pinabayaan ng Diyos sa panahon ng kanilang 70 taong panahon ng pagkabihag sa Babylonia. At naroon po ang proteksyon at pagkakaroon ng pagbabalik ng saing ng Jerusalem at ng templo. Dahil dito, maaari natin maranasan ang presensya ng Diyos sa ating patuloy na pagsuko o paglalaan ng ating buhay sa ating Panginoong Hesus at sa ating pagsunod sa Kanyang kalooban. Inilalarawan po nito kung paano ang presensya ng Diyos, ang kaharian, o Yahweh Shammah, isang pangalan para sa isang lungsod sa halip ng isang titulo para sa Diyos. Ngunit ito ay napakalapit na nag-uugnay sa presensya at kapangyarihan ng Diyos. At ito'y madalas na tinutumbas sa pangalan ng ating Panginoon Diyos. Sa Bagong Tipan, ang pangalan ng Diyos ay Emmanuel o nangangahulugan, ang Diyos ay kasama natin. Malapit itong nauugnay sa pangalan po ng Lumang Tipan para sa Yahweh Shammah. Yahweh Shammah, the Lord is there. The distance around the entire will be 6 miles, and from that day, the name of the city will be called the Lord is there. However, God gave them a promise of hope. Sa pangalan ng Diyos, Yahweh Shammah, the Lord is there. Kung ating pag-aaralan po sa aklat ng Ezekiel, ang bansang Israel ay muling nagkaproblema po ng panahong iyon. Sa buong Lumang Tipan, nakita natin na mga Israelita ay dumaan po sila sa patuloy na cycle o pag-ikot o paghimagsik at pagsisisi. Sila po ay nilabas ng Diyos sa Ehipto at ang presensya ng Diyos ay nahayag bilang isang haliging ulap sa araw at sa haliging apoy sa gabi. Ang mga Israelita po ay nakakita ng maraming himala nung panahong yun, nung sila po ay nasa ilang. Ito ay isang panahon na minarkahan ang pagtatangis, paghimagsik at pagsisisi. Ito ay isang kalakaran na nagpapatuloy hanggang sa umabot sa sukdulan. Kung makikita pa sa aklat ng Ezekiel, sa panahon ng kanilang paghimagsik, sila ay pinarusahan ng Diyos. Ang parusang ito ay may layunin. Ngunit, nais silang ibalik ng Diyos. Subalit, ang cycle ay paulit-ulit, mga kapatid. Pagdating sa aklat ng Ezekiel, ang mga Israelita ay muling nasa yugto ng parusa. Nagimagsik sila sa Diyos o laban sa Diyos. Ginawa ang tama sa kanilang sariling layunin at nais. Nakakalungkot po. Bilang resulta, pinahintulutan niya silang mabihag sa loob ng 70 taon. Jeremiah chapter 29 verse 10. When God's presence departed from the temple, it signifies to the Israelites and all who dwelt among them that God removed His hand of protection from them. They would ultimately scattered to the four corners of the earth and taken captive by surrounding nation. Ang kaluwalhatian ng Panginoon ay umalis mula sa templo. Ezekiel chapter 10 verse 18 to 19, Ezekiel chapter 11 verse 22 to 24. At ito ay isang nakakalungkot na panahon sa mapaghimagsik na bansang ito. Ngunit ang pahayag ni Yahweh ay tungkol sa pagkakaisa ng Huda at ng Israel. Gumawa pa rin ng paraan ng Panginoon. In Ezekiel chapter 37 verse 21 to 28, habang sinasabi mong ito, ang pinasasabi ni Yahweh,
Titipunin ko ang mga Israelita mula sa mga dakong kinatapunan nila upang ibalik sila sa sarili nilang bayan. Sila ay pag-iisahin na lamang, isa lamang ang magiging hari nila. Hindi na sila mahati at sila'y gagawin kong isa na lang kaharian. Hindi na sila sasamba sa Diyos-Diyosan, ni gagawa ng kasuklam-suklam na mga bagay o anumang paglabag. Hindi na sila tatalikod sa akin. Lilinisin ko sila. Sila ang aking magiging bayan at ako ang kanilang magiging Diyos. Isang tulad na lingkod kong si David ang magiging hari nila. Susundin na nila mabuti ang aking mga utos at tuntunin. Sila doon ay maninirahan sa lupaing tinitiran ng kanilang mga ninuno, sa lupaing ibinigay ko kay Jacob. Sila at ang kanilang mga anak at ang mga susunod pang salin lahi ay mananatili doon habang panahon. Isang haring tulad ni David, ang aking lingkod, ang magiging pinuno nila magpakailanman. Gagawa ako ng isang tipan sa kanila, ito ay tipan ng kapayapaan at mamamalagi magpakailanman. Pagpapalain ko sila at pararamihin. Itatayo ko sa kalagitnaan nila ang aking templo. Ako'y maninirahang kasama nilang magpakailanman. Ako ang magiging Diyos nila, sila ay magiging bayan ko. At kung mananatili sa kalagitnaan nila ang aking templo, malalaman ng lahat ng bansa na akong si Yahweh ang humirang sa Israel upang maging sa akin. Napakaganda po ng pangako ng Diyos sa kanyang mga bayan. Sa kabila ng kanilang pagsuway, nanaig pa rin ang pag-ibig ni Yahweh para sa kanyang bayan. Sa araw na iyon, ang lungsod ay tatawaging Yahweh Shammah. Ang mismong hulang iyon ay natupad nang bumalik ang mga bihag sa Jerusalem at muling itayo ang mga pader. Ang presensya ng Diyos ay bumalik sa templo sa anyo ng isang maliit na sanggol. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Siya ay dinala sa templo upang ialay pabalik sa Diyos ng kanyang mga magulang na si Jose at ni Maria. Mary and Joseph brought Jesus to the temple and Simon just happened to be in the temple that day. What is the significant? It is significant because God is always in the details, weaving Bible prophecy and His promises together. From the Old Testament down to the New Testament ay magkakonek po ang magandang plano po ng Lord. Mababasa po natin ang tungkol sa isang lalaking tinatawag na Simeon. Siya ay matuwid, madasalin, at siya ay naghihintay at umaasa na ang pangako ng Ezekiel chapter 48 verse 35 ay matutupad. Narito po ang sinasabi sa banal na kasulatan. Sa New Testament po, sa Lucas, kabanatang 2, talatang 22 hanggang 30. Dinala si Jesus sa templo. Nang sumapit ang araw ng kanilang pagtupad sa seremonya ng paglilinis, ayon sa kautusan ni Moises, pumunta sila sa Jerusalem. Dinala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon. Sapagkat ganito ang nasusulat, sa kasulatan ng Panginoon, bawat panganay na lalaki ay itatalaga sa Panginoon. Nag-alay din sila ng handog ayon sa nakasaad sa kasulatan ng Panginoon. Magkaparehas ng ibong bato-bato o kaya'y 2 inakay na kalapati. May isang tao po noon sa Jerusalem na ang pangalan Simeon, isang lalaking matuwid. Siya po ay may takot sa Diyos na naghahantay ng katubusan ng Israel. Nasa kanya po ang Espiritu Santo. Pinahayag ng Espiritu Santo sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Kristo na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, si Simeon ay pumasok po sa templo at nang dalhin doon ni Jose at ni Maria ang sanggol na si Jesus upang tuparin ang kasulatan. Kinarga ni Simeon ang sanggol. Pagkatapos, nagpuri siya sa Diyos. Ang sabi po niya, ngayon, Panginoon, maaari na pong yumao at mapayapa ang inyong abang alipin ayon sa inyong pangako. Yamang nakita na po ng aking mga mata ang iyong pagliligtas. Church, God sent His Son and gave Him the name Emmanuel. God with us. We'll be looking at that name in a few days. Hold on tight to His truth. God is with us.
He cares about all the details in our lives. He will never leave us nor forsake us. He is the Lord that is there. He is involved in all the details in our lives. If we surrender to Him, He is the Lord who is there, and He has a good God plans for us. And Jeremiah chapter 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Applying the name of God, Yahweh Shammah, to your life, God is present and with you all the time. He is your Yahweh Shammah. The Lord is there. The Lord is there. Kasama natin ang Diyos, kasama mo ang Diyos, kasama mo siya. Kapag nakakuha tayo o nakaranas tayo ng hindi magandang balita o hindi inaasahan po sa ating buhay, kasama po natin ang Diyos. The Lord is there. Kasama mo siya. Nandyan siya kapag kailangan mong gumawa o kailangan natin gumawa ng isang malaking desisyon. Kasama natin ang Panginoon. Humingi po tayo ng tulong. Kapag tayo po ay nag-iisa, nandyan po siya. He is our Yahweh Shammah. The Lord is there. When you are tempted, when we are tempted, God is there. When you are enjoyful, God is there. He is always there for us, offering His comfort, His love, His guidance, and His strength. Magmula pa lang noon po sa Old Testament, He is there. Nandyan na po ang Lord. Sa panahon ng Israel, nandyan na po ang Lord. Maging sa ating panahon, He is there. Nandyan palagi ang Diyos sa ating buhay. Kaya kapatid, lagi mong tatandaan, God is with us, God is there, our God Shammah is always there for us. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we worship and we thank you, Lord. Thank you for everything that you have done in our lives. Thank you for reminding us that you will never leave us nor forsake us. Salamat po, lagi ka namin kasama sa panahon ng iba't ibang sitwasyon, kalungkutan, pagkakasakit, anumang aming pinagdaraanan, you are there. Nandoon ka, Panginoon. Ang inyong pagkalinga, ang inyong tulong, ang inyong gabay, ang inyong proteksyon, ang inyong pangunguna ay nandiyan palagi. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Muli po namin bubuksan ang umagang ito na kasama ka namin. Alam namin anuman ang aming gagawin, anuman ang aming kikilusin, nandoon ka. Kaya nga, Panginoon, sa umagang ito, pagpalain niyo po ang aking mga kapatid na ito sa kanilang mga gawain, trabaho, pagninegosyo. Patuloy mo ipaalala sa amin, you are there. You are there. Purihin ka, Panginoon. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang aming mga panalangin sa umagang ito at sa buong linggong ito. Ito po ang aming panalangin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. 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 Praise the Lord, mga kapatid. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating pag-aaral sa umagang ito. Si Jesus ay kasama, Daily Morning Devotion. Shout out po sa lahat ng merong kaarawan at anibersaryo ng iyong kasal. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Magamit po ang inyong buhay at patuloy niyo po maranasan ang kanyang mga pangako. See you again next Monday and every day. If kayo po ay na-bless, feel free po to share this or tag with your friend. And don't forget po to subscribe to the Nax UMC PH and please hit the notification bell to get notified when we post a new videos. At kung kayo po ay pinagpala, maaari po kayo mag-share, mag-pledge sa ating bank account o GCash account na makikita nyo po sa ibaba ng screen. Muli po, ito po ang inyong kaibigan, kamanggagawa, Pastor Edgar Quinzayas, na lagi nagsasabing, hindi po tayo iiwan, pababayaan ng ating dakilang Diyos ngayon at magpakilanman. God bless po!